Nagbigay na ng unang resulta ang negosasyon at blokadang pandagat. Ngayon, ika-17 ng Abril, opisyal na binuksan ng Iran ang kipot ng Hormuz para sa lahat ng komersyal na barko. Inanunso ito ng Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Bumagsak agad ang presyo ng langis at sinisiguro ng mga ekonomista na malapit nang bumaba ng malaki ang presyo ng gasolina. Opisyal na dahilan ng Iran sa pag-atras sa blockade ng Strait of Hormuz ay ang pagtigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon na inanunsyo kahapon. Pero hindi opisyal, inaamin ng lahat ng panig na epektibo ang blockade ng mga puwersa ng hukbong dagat ng Amerika at nagresulta ito sa pagtigil ng pag-export ng langis at mga produktong petrolyo mula sa Iran. Dahil dito, tumigil na ang rehimen sa Tehran sa pagkita ng pera. Sa kabilang banda, sinasabi na sa Washington na si Donald Trump mismo ang nakipag-usap sa mga Iranian at napaos pa siya sa pagsigaw sa mga opisyal ng Iran na buksan agad ang kipot ng Hormuz. At kinabukasan, binuksan niya nila ito. Pero totoo nga ba ito? Tara alamin natin ng sabay-sabay. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito dahil napakahalaga nito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription bilang sponsor. Makikita lahat ng link at detalye sa video description. Suportahan ang channel ni Alexei Pechi at piliin ang pinakakomportableng paraan para sa inyo. Kaya ngayon, Abril 17, binuksan ng Iran ang kipot ng Hormuz para sa lahat ng komersyal na barko. Opisyal itong ipinahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, Abbas Araghchi. Narito ang kanyang pahayag. Ayon sa kasunduan sa tigil putukan sa Lebanon, ang pagdaan ng lahat ng komersyal na barko sa kipot ng Hormuz ay opisyal na idinideklarang ganap ng bukas para sa natitirang panahon ng tigil putukan sa napagkasunduang ruta. Tulad ng naunang inanunsyo ng Organisasyon ng mga Pantalan at Paglalayag ng Islamikong Republika ng Iran. Narito ang ilang kawili-wiling bagay. Una, nagyabang si Donald Trump kahapon na siya raw mismo ang nagpasakatuparan ng 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon at ito raw ang posibleng dahilan ng pagbubukas ng kipot. Sabi nila, dapat din gumawa ng hakbang ang Iran gaya ng pagbubukas ng kipot ng Hormuz. May mahalagang paliwanag dito. Malinaw na sinabi ni Araghchi na ang kipot ay bubuksan lamang sa natitirang panahon ng tigil putukan. At gaya ng alam natin, ang tigil putukan ay magtatapos sa ika-21 ng Abril. Sa makatuwid, bilang bahagi ng negosasyon, malinaw na palalawigin pa ang tigil putukan sa hindi pa tiyak na panahon hanggat hindi pa pumipirma ang magkabilang panig ng isang ganap na kasunduang pangkapayapaan. Pinag-uusapan ngayon ang kasunduang balangkas, ibig sabihin, paunang kasunduan pa lamang ito. Pero sa totoo lang, ang kondisyong ito tungkol sa tigil putukan sa Lebanon ay formalidad lamang kung ikukumpara sa mga impormasyong lumabas mula sa mga tagaloob kagabi. Iniulat na di umano'y nagkaroon ng progreso ang Estados Unidos at Iran sa kanilang mga pag-uusap. Halimbawa, ayon sa Axios, may kasunduang balangkas na raw ang dalawang panig kung saan parehong magbibigay ng konsesyon. Halimbawa, pumayag si Trump na pansamantalang itigil ang nuclear program ng Iran kaysa tuluyang buwagin. Pinag-uusapan din ang pagbabayad ng $10 bilyong sa Iran kapalit ng kanilang enriched uranium. Pero pag-uusapan pa natin ito ng mas detalyado sa bagong episode. Nabanggit sa mga source na may negosasyon ng Estados Unidos at Iran tungkol sa 3 pahinang plano ng tigil putukan at isa sa mga tinalakay ay ang pag-unblock ng Estados Unidos. $20 bilyong na mga na-freeze na ari-ariya ng Iran kapalit ng pag-abandona ng Iran sa mga nakaimbak nitong pinayamang uranium. Kasabay nito, may mga tumagas ng ulat ngayong araw na tinitingnan ng Iran ang posibilidad na payagan ng mga barko na malayang dumaan sa bahaging sakop ng Oman sa kipot ng Hormuz para sa negosasyon sa Estados Unidos, ngunit sa kondisyon lamang na magkaroon ng kasunduan para maiwasan ang muling pagsiklab ng sigalot. Ibig sabihin, malamang nagbigay ang mga Amerikano ng garantiya na hindi agad maulit ang mga pag-atake. Sa kabilang banda, naunawaan ninyo na sabi ng Iran, huwag dumaan malapit sa kanilang tubig, dapat sa Oman dumaan. Kasabay nito, hindi nilinaw kung kabilang din ba dito ang pag-aalis ng mga posibleng mina sa lugar na ito.
O ito ba'y tungkol sa garantiya ng malayang pagdaan ng lahat ng barko, pati na ang konektado sa Israel? Sinabi ni Trump na sinimulan na ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang pag-alis ng mga mina sa Kipot. Nangyari ito noong 15 ng Abril na maaring magpahiwatig na maaring naihanda na ng mga Amerikano ang mismong mga rutang pandagat malapit sa baybayin ng Oman. Dapat ding tandaan na ipinataw ni Donald Trump ang naval blockade sa Strait of Hormuz para bawasan ang kita ng Iran sa langis at pilitin itong makipagnegosasyon. Naibalita na dati na napilitan ang Iran na tuluyang itigil ang pag-export ng langis at mga produktong petrolyo. At sinabi ni General Dan Kane ng hukbong katihan ng Estados Unidos na pinalakas ng Amerika ang blockade sa mga pantala ng Iran at sa buong baybayin nito upang walang barkong makapasok o makalabas ng Iran. Hindi lang ito para sa langis, pati sa ibang kalakal din. Sabi ng mga analista, habang mas matagal nakasara ang Kipot, lalong tumataas ang presyo at mas napipinsala si Donald Trump. Tinatayang 10,000 sundalong Amerikano ang sumusuporta sa blockade. Ngayon, inamin ni Russ Vought, direktor ng budget ng White House, na hindi pa natutukoy ng administrasyon ni Donald Trump kahit ang tinatayang pondong kailangan mula sa Kongreso ng US para sa digmaang ito. Kaya naman may interest din si Donald Trump na tapusin agad ang lahat ng ito. Pero nagdulot din ito na si Trump ay gumawa ng malalaking kompromiso. Mahalagang tandaan na mukhang alam na ng Washington ang pagbubukas ng Strait of Hormuz marahil pa kagabi. Ang totoo, nagmadali ang Washington na ipakita ito bilang personal na tagumpay ni Donald Trump na tipong lahat ng negosyador, kalihim ng estado na si Marco Rubio, vice-presidente na si J.D. Vance, Stephen Witkoff, Jared Kushner, pati na rin ang buong hukbong Amerikano ay balewala kumpara sa ginawa mismo ni Donald Trump. Bago pa ang anunsyo ng pagbubukas ng Kipot ng Hormuz, biglang sinabi ni Senador Republikanong Lindsey Graham na si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos mismo ang nakipag-usap sa mga Iranian. At habang nasa teleponyo ay tinaasan pa niya ng boses ang mga negosyador ng Iran. Dahil sa lakas ng sigaw niya, napapaos siya. Ipinagmamalaki pang si Trump lang ang nakumbinsi sa mga Iranian na buksan ng Kipot at halos mawalan pa siya ng boses sa kasisigaw. Narito ang sinabi ni Graham. Ilang araw na ang nakalipas, nakipag-usap si Trump sa mga Iranian sa telepono at naging tense ang pag-uusap nila. Umabot sa punto na malakas na sinabi ni Trump sa Iran kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy sila sa kanilang mga pakana. Talagang nawalan pa siya ng boses, may isip mo ba yon? Ayoko talagang maging Iranian na nasa kabilang linya ng usapan na yon. Para sa akin, nakakagulat na mismong ang presidente ng Estados Unidos ang sumali sa negosasyon. Sige, ganito na lang. Paniwalaan natin na ganun nga ang nangyari at si Donald Trump mismo hindi ang pangkat ng mga negosyador, kasama na rin pala ang Pakistan na isang mahalagang tagapamagitan, pero si Trump talaga, hindi sila lahat ang nakakuha ng mga konsesyon mula sa Iran. At dito, paalala ko lang na ang negosasyon sa pagitan ng mga delegasyon ng Estados Unidos at Iran ay naganap noong 11 ng Abril sa Islamabad na nasa Pakistan at tumagal ito ng halos isang araw, mga 21 oras. Ang panig na Amerika ay pinangunahan ni Vice Presidente J.D. Vance, habang sina Speaker Muhammad Baghir Ghalibaf at Foreign Minister Abbas Araghchi ang kinatawan ng Iran. Kahit walang napagkasunduang, tiyak matapos ang pagpupulong, nanatili pa rin sa negosasyon ang magkabilang panig. Sinabi ng Vice Presidente ng Estados Unidos na may malaking progreso sa negosasyon. Ayon sa media, pinag-uusapan ng posibleng panibagong negosasyon ng Estados Unidos at Iran para maresolba ang sigalot sa mga susunod na araw. Maaaring maganap ang susunod na pagpupulong sa Pakistan ngayong linggo. Pero mahalagang tandaan na malayo pa ang katapusan ng digmaan dahil sa ngayon ay pinag-uusapan pa lang ang isang kasunduang balangkas na magiging pundasyon ng hinaharap na kasunduang pangkapayapaan. At ang Kipot ng Hormuz ay binuksan lang ng mga Iranian habang may tigil putukan. Ibig sabihin, kung magsimula ng bagong pag-atake ang mga Amerikano, agad muling isasara ang Kipot ng Hormuz. Dito ko tatapusin. Ano opinyon at konklusyon ninyo? Isulat sa komento sa episode na ito, mag-subscribe, pindutin ang kampana at mag-like. Kung naging interesante para sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ito sa pamamagitan ng inyong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na nasa inyong mga screen. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.